Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awan ng ating buhay ang salitawa. My dear brothers and sisters, we say nobody is perfect. But the Lord invites us today, so be perfect, just as your Heavenly Father is perfect. First and foremost, let us be reminded that the perfection here doesn't mean we will not commit mistakes, that we will strive to be flawless. Because in reality, that cannot be true. Hindi po yan magkakatotoo. Dahil lahat po tayo ay may kahinaan, meron po tayong kapintasan. Kaya po, paalala din na huwag tayong mamintas, huwag tayong humusga ng agad-agad sapagkat alam naman din natin na sa ating pagkatao, sa ating katauhan, meron din tayong kapintasan at kahinaan. Pero yung perfection na nais ng Diyos ay yung tularan natin yung pagmamahal na itinuturo ng Diyos para sa ating lahat. At anong klaseng pagmamahal ito? Ngayon pinalalim ng Panginoon ang ika-6 at panghuling example niya sa commandments o sa laws. Sabi niya, "You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you." Hearing these words of Jesus perhaps would uh, uh, really shake us and really would doubt us, totoo ba to? Seriously, Lord, yan yung gusto mong gawin namin? Parang napakahirap, parang napaka-extreme. Pero hindi to imposible. Sinabi to ng Panginoon sapagkat ang tunay na pagiging malapit sa Diyos, yung perfection, yung malapit sa Diyos, ay yung matuto tayong magmahal gaya ng pagmamahal ng Diyos. At yung pagmamahal na yan walang pinipili. Yung pagmamahal na yan ay para sa lahat, maski sa mga nagpapahirap sa atin, yung mga kontra sa atin, yung mga may ayaw sa atin, at yung mga tinuturing nating marahil, mga kaaway natin. Ito yung klase ng pagmamahal na nais ng Diyos. Pero posible ba ito? Posible. Unang-una sa lahat, yung pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa o sa ating mga kaaway ay isang choice. Ito ay isa itong kamalayan na pinipili nating magpatawad at mahalin maski yung ating mga kaaway. Pangalawa, yung ating pagmahal sa kapwa-tao natin is actually a way of giving them chances na lahat tayo may kakayanan magbago. Okay? Kaya yung mamahalin natin sila ay pagbibigay ng pagkakataon sa mga nakasakit sa atin na sila ay magbago at maging mabuti. Okay? It's a chance that we give to other people. At the same time, it is also a challenge for us. Mahirap pero posible yan. Posible ito dahil may grasya ang Diyos na kanyang pagkakalob para mapatawad natin. At higit sa lahat, binigay niya yung example ng paano magmahal kahit ng ating mga kahaway. Ang Diyos ang ating sinusundan, ang Diyos din ang ating tutularan. Nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.